Saba. Duha na ito guys pati ito sa balay de kinol. Amang duha gidani mo. Isa. Pero ang isa na naragto anak kita ang tanako panrimtan ako dala eh. So yan mga kalab, good evening. Tignan nyo mga kalab or pakinggan nyo kung gaano katahimik dito mga kalab. Tahimik talaga. Diba? Sobrang tahimik talaga. So ito yung ano namin mga kalab, mas bet ni Francis na mas masarap tumira sa tahimik na lugar. Like ganito po, diba? Kasi kami mga kalab, kung tatanungin, nabuboring ba kami dito? Hindi talaga kami nabuboring. Sanay na. Sanay na kami noon at ngayon. Kahit na meron na kaming bahay doon, so sila ano mga kalab, doon namin pinapatulog po sila. Di ba wala pa si Giselle, so andun pa siya sa mama niya. So papasok kasi Giselle sa school soon, at syempre yung papatulugin namin doon na para may kasama po si Giselle po ay sila Mama Inday. Dahil sinadya namin yun mga kalab, kasi di kasi din pwede na palaging dito si Giselle, kasi meron din po kaming mga alaga, kasi soon maglalagay kami, di ba mag-ano to ng baboy, magninegosyo din po kami ng baboy ulit. Tapos yung mga manok ni Francis, maglalagay kami dito, kasi iba pa rin talaga pag may manok, kasi malalaman mo na kung umaga na ba o hindi, ganyan. Tapos syempre yun yung kasi yung stress reliever po ni Francis. Tapos maglalagay din kami ng ibang manok doon, at papasalamat kami kina Mama Inday, kasi habang andito kami, tapos wala pa si Giselle doon sa bahay namin, nasa Surigao siya kasama yung mama niya, nagbakasyon. Ulit-ulit talaga namin mga kalab na nagpapasalamat talaga na syempre no, si Papa Buboy po yung Nagpapakain ng mga manok. nagpapakain po ng manok umaga hanggang hapon. Nagmumonitor sa bahay namin, tapos pinapailawan. Kaya maraming salamat kay Mama Inday at Papa Buboy. Yes, maraming salamat sa kanilang dalawa. Yun, kaya hindi kami mabahala agad. Kasi kapag hindi nga kami agad makakontak ila mama, nag-ano sila sa amin agad, nagtawag, di ba? Instead na kami yung mag-ano, sila na yung nag-ano na, may ano ba, ganyan. Papasalamat talaga kami. Correct. Kay mama po, kay Mama Inday at Papa Buboy. Siyempre, kay Papa Carlo din at kay Mama Bibi, kasi pag wala naman kami dito mga kalab, sila naman po ang magpapakain sa isda namin. So ganun lang yun, ganun po yung both parents po namin. Kaya basta once na talagang medyo ano lang talaga kami, ma-jackpot lang talaga, or talagang makaluwag-luwag mga kalab, gusto din namin na mabanding namin silang apat mga kalab. Papasalamat namin sa kanila. So ngayon po ay andito na ako sa taas, matutulog na po kami, at tignan niyo mga kalab yung nabili ko po. Nabili namin kanina. Mosquitero. Mosquit mga kalab. Ayan. Ano lang, asaya ko mga kalab, kasi ano lang, basta masaya ako mga kalab, kasi meron na kaming mosquit, diba? So mas minabuti namin na mag-mosquit kami ni Francis mga kalab, kasi magtintent, Diyos ko, itupi siya, ano naman siya, itupi, ganyan. Tapos, ang maganda, kahit sa, yung tent lang talaga na ano namin, sobrang tagal na niyan. Kahit gaano kalakas ang hangin, my God, dahil talagang papainitin talaga yung katawan mo sa loob ba. Kasi, medyo, ano siya, igang sa Bisaya ba, napakainit niya sa loob, kahit sobrang lamig ng panahon, talagang mainit talaga siya. Yun nga lang, nakakahasil siya mga kalab, kasi kung gaano kalaki yung
sahig namin dito, ganun din kalaki yung tent namin. Uy, di ba? Kaya syempre kapag maghiklad na mga kalab, no, kaya ganing, ay, ililigpit na naman yung mga gamit dito, ilagay naman sa baba. Ay, ulit-ulit talaga mga kalab. Kaya nagbili na lang kami ng moskitero. Diba? So, maglalagay muna tayo ng mga vanig bago tayo mag-moskitero. Pero alam ko mga kalab, talagang malamig talaga. Malamig. Kasi di tayo mag-tent. Pas na dyan mga kalab, mag-ulan. Tara, nalagay na po natin yung mga bedsheet natin. Ito na siya. Ay. Kasya lang talaga kami ni Francis. Gamay. Sakto na jud, kita na jud masigo. Basta mga kalab ha, si Giselle po, di siya minsan, kung makakapunta siya dito, minsan lang, kasi babantayan niya din yung bahay doon. Tulong-tulong lang din kami. Ayan mga kalab, ito na po yung aming moskitero. O diba? Talagang kasya kami ni Francis dito mga kalab, kasi parang pang 2 at 3 lang na tao yung kasya dito mga kalab. O diba? Sino ka dyan? So ito yung trapal namin dito. Ito yung ano muna namin. Oh. Obsa na to ng kuan trapal be. Kay? Ngarong tutog na. Oh. Di na kailang paubsan. Kuan man na. Ana man iwakli naman na padong dira. Ayan, nandito na kami sa loob. Para kaming mga kalab, bahay-bahayan ni Francis. O diba? So kasya lang talaga kami dalawa. Uy. Ay. Tulog na. Ito po yung mosquito. Diba? Mahangin with aircon dito mga kalab. Wag lang talagang umulan. Diyos ko day. Kapag umulan talaga, ay, bigla tayo magtitint. So, ayun mga kalab. O diba? Para talaga kami nagbahay-bahayan dito ni Francis. Medyo shala din kasi kami dito. Uy, Diyos ko day. Meron kaming Bluetti, tapos meron po kaming power bank, tapos meron din kaming wifi. Uy, ginoo ko. Yung wifi namin, meron kaming Vimo wifi, tapos Gumo na SIM card. So every month ko siyang pinapaludan. So 700 plus. Yun, so every month. Tapos ano na siya, 1 month talaga siya talagang nagpapaano ka lang talaga ng load, ng wifi. So syempre sila Curlia doon, meron din po silang ilaw, binigyan ko rin po sila, tapos sila Mama Bibi mga kalab, kasi syempre para magkailaw din talaga dito. Pero hindi kami mga kalab if magpapaano ba kami ng kuryente, pero itatry namin mga kalab, kasi alam ko talagang malaki talaga yung pag-ano ng kuryente, pero gagawin namin yung best namin na magkaroon kami ng kuryente dito, kasi okay naman po talaga yung may Bluetti dito, ganyan. Pero syempre diba, nagcha-charge din dito din ko po, kasi pina-charge po sila Mama Bibi at sila Perlia, kasi syempre kailangan din ng kuryente dito talaga. Yun, tapos meron na kaming mga solar din dito, so papasalamat kami dahil sa TikTok affiliate po, nakapag free sample tayo. So yung ilaw talaga namin dito medyo kulang pa siya. Tapos yun, yung Curlia naman po, kapag mag-a-upload sila, or syempre pa hindi sila maboring, sila Mama Bibi, nag-connect din po sila, di ba? Akalain nyo sobrang layo po mga kalab dito papunta doon sa kanila. Umaabot po yung wifi, at ito po yung wifi namin, ipapakita ko sa inyo. So ito po yung aming wifi. O ganun lang ang atake niya, di ba? Vemo wifi po yan. Tapos yung aming power bank po na Tranio. O ayan. Oh, tapos yung CCTV namin andyan. Oh, CCTV namin, dyan ko po nilipat yung CCTV namin. Tapos yung CCTV din po namin, kahit malayo ka tapos magsalita ka, marinig ka talaga day. Tapos ayan po yung isang wifi,
ano namin, papunta doon. Hindi namin alam kung ano yung mga plano ng mga ibang tao kapag dito kami sa fish pond, pero gagawin namin yung best na maging safety kami dito. Ayan. So yung Vemo Wi-Fi po ay recommend po yan doon sa TikTok na dyan po, yung Vemo Wi-Fi po is for bukid, fish pond, farm, ganun yung malalayo talaga, parang ganun, di ba? So, napaka worth it niya po talaga. Hindi ko naman sinasabing bumili kayo, pero gusto niyo bumili, punta kayo dun sa aming TikTok shop. So, yan po ay hindi po yan free sample po. Yan po ay binili ko talaga yan, Diyos ko day. Tapos yung SIM card, gumo po siya. So, syempre, maraming salamat po kay Sir Elton. So, di ba po, nagpadala po siya sa amin po ng panghanda po namin ni Francis. So, pero po, meron pong kaunting na pera. So, yun po ay binili po namin ng pagkain po sa aming tilapia. Bumili kami ng isang sako po. Tapos, bumili din po kami ng planggana at baldi. Diba? Grabe ka, Bisaya. Tulog siya agad. Grabe na, Mas Francis. Uy, natulog agad. Ang dali niya nakatulog. Tapos ito din po yung aming mosquitero. Ayan. So dahil meron pa talagang medyo na tirang pera. So binili na namin mga kalab. Kaya pagpasensyahan nyo na kung di ba may bash doon na paulit-ulit yung mga ganin nyo, ito nyo, mga damit nyo, mga ganin nyo. Pasensya talaga kasi kapag meron nagpadala sa amin, ay talagang binibili talaga namin sa saktong, yung talagang needs talaga namin ba. So pagpasensyahan nyo, yung ganito talaga yung mukha namin, parang ganyan. So pagpasensyahan nyo na talaga mga kalab. Tapos kanina po, bumili po kami ng balde. Ayan, bago pa siya. So pasensya kung hindi namin siya na-vlog kanina kasi orada mga kalab, wala talaga sa plano, kaya yun, kaya di ko siya na-vlog. Baka sabihin naman po ng iba na umaasa lang kami sa sponsor. Pagpasensyahan nyo talaga mga kalab, kasi di naman po talaga namin sinasadya na ma-sponsoran kami. Kasi kapag may nag-sponsor po, hindi yun pagmamakaawa kapag may nagbigay sa amin. So, it's a love, 'di ba? Kasi yung pagmamahal mo sa isang iniidolo mo, syempre binibigyan mo siya ng gantimpala, 'di ba? Ganun. So, hindi yun pagmamakaawa, dahil awa ganyan. So, syempre dahil mahal nila yung iniidolo nila, kaya binibigyan nila ng mga ganun. So, pagpasensyahan yun mga ganun. Uy, may nag-sponsor. Uy, masaya na lang tayo, uy. Tapos ito po yung planggana na bili namin kanina. So, nagbili ako mga kalab kasi para syempre may magamit kami dito. At itong aming pagkain sa tilapia. Ayan. So, kay Sir Elton din po ito. So, tipid-tipid kami mga kalab. So, pasensyahan nyo na kung medyo unti lang po yung nabili naming handa kahapon po o kahapon. Dahil kasi tinipid talaga namin mga kalab. Good morning mga kalab! So ngayon po, ang gagawin ngayon ni Francis ay kukunin niya po yung mga damobe Yes. doon sa gitna. Ayan. Na maglalampas. Dahan-dahan po yung pagkukuha po ni Francis. At syempre ako naman dito mga kalab ay dahil umaga, ayan, magwawalis, magluluto, ganun yung atake. Sarap ng hangin mga kalab po. Ano pa lang, alas 5 pa lang mag-alas 6 na. Tapos sobrang na po ng araw dito, tirik. Dito mga kalab, maaga kami nagigising talaga kasi pag bungad ng umaga, ayan, ganyan yung atake. Tapos yung vibes niya is ito, napaka green. Ayan, pupunta na si Francis doon sa gitna ng fish pond. Ayan mga kalab, umagang umaga, ayan po si Papa Buboy, nagpapakain naman po siya ng mga manok po ni Francis. Ayan, si Papa Buboy. Wait lang. Ayan si Papa Buboy. So every morning and afternoon talaga yan ginagawa niya.
Salamat, Papa Buboy. So, habang wala pa po si Giselle, so siguro bukas, ay ngayon, uuwi sila kasi May 9. So, dahil andyan na si Giselle, so siya na po yung magpapakain mga kalab ng mga manok. At soon na magbababoy kami mga kalab if ever na may masahod kami. Yan ay ganito. Tignan niyo mga kalab, oh. Gwapo po din mga kalab. I don't belong in the desert. I've never longed for someone's hand. But when you came straight from nowhere, one minute I was over there. We saw the world from the same perspective. Though I was there to Hi, anak. Hi. Ako, Ako, si Kylie. Friday, Hi, mga kalab. Madam, My name is S, Kylie. Daddy, My my name name is is Kylie. Daddy, Daddy, Na I'm I'm so so pretty. easy, Really. feed strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. So ayan, tanghali na po at tapos na po kaming kumain at ayan pa rin po si Francis, ayan siya. So medyo na ano na siya mga kalab, no. Actually ito po ay ipapatrabaho talaga namin ito. Yan. Pero ipapatrabaho namin ito kapag nakasahod na kami kasi syempre 'di ba, kailangan kasi may sahod kapag nagpapatrabaho para gusto kasi namin na kunin kasi yung mga damo-damo diyan. Para tingnan niyo mga kalab, imagine niyo ha, pag wala yung damo-damo, 'di ba? Ang sarap tingnan kapag tubig lang lahat na makikita. So habang inaantay namin yung sahod, no. So ano muna mga kalab, hinahinay muna ni Francis po yung dinadahan-dahan po muna ni Francis yung pagtatrabaho dyan, pagkuha po ng mga damo kasi kapag medyo maano na, medyo pag nakasahod na tapos kaunti na lang po yung maano na damo di ba? Ano na lang po yung maibabayad natin, unti na lang. Ito din po yung update sa inano ko po kanina. Ayan po, medyo wala na siyang damo-damo, di ba? Madaming damo dyan. So sa part na dyan, di ko pa siya natapos. Ayan. Dyan din, oh. Wala nang masyadong damo. Tapos dito, wala na siyang masyadong damo. So, ayun mga kalove. Ngayon po ay dahil sobrang dami pong naghanap sa inyo or kumusta na ba ang aming tanim. So, i-update namin kayo na walang pagkahalong eme talaga. Ito totoo to mga kalove at wala talagang basta halong eme. So, dito muna tayo sa may kamatis. So, ito po yung update sa kamatis. Charan! Oh, diba? Nawala. So, ito na lang yung natira. Ayan. Ayan. Wala. Tapos, ito naman po yung sa may mga bato. So, ito na po sila.
So lumaki na po sila, humaba na po sila. 'Di ba? So ang gumawa nito mga kalab ay si Giselle. Napansin nyo yung nagpagawa kami ng bahay dyan. So habang gumawa si Giselle nung walis, so, ayan, siya yung gumawa. Ayan. So si Giselle ay gumawa nito mga kalab. So ito na ang haba na din ng mga damo. At yung mga talong po mga kalab ay nawala po sila. So tignan nyo mga kalab. So sino, tingnan nyo mga kalab kung sino ang may mga ano dito. Walang iba kundi ang aso. Tapos, alam nyo mga kalab, yung mga tinanim namin dito, medyo nadismaya kami kasi habang inaalagaan namin ito, meron naman pong tumutubo na mga putik mga kalab. Tignan nyo. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan. Oh. Ayan. May mga ano siya mga kalab, lumalabas na agad itong mga putik. O, di ba? Ayan pa siya. Ayun. So, actually yung tubo dito sa mga halaman namin is meron talaga siya, pero pumangit lang siya kasi nagsilabasan po yung mga putik-putik po ng mga alikumo. Bahay kasi ng mga alikumo to sa part na to. Kaya nakakawalang gana talaga mga kalab. Akala ko sinong una, expect ko na kapag pina-flat namin siya, walang mga ano. Pero nagsilabasan na talaga sila mga kalab. Ayan, tignan nyo oh. Tapos ayan. Ito na yung ginawa namin mga kalab. Ayan. Kahit na anong gawin namin na i-flat talaga sila, lumalabas talaga sila. Kaya ayun, hindi na lang namin naasikaso kasi medyo nakakapagod na din. Walang halong eme kasi nakakapagod din yung ganun po na yun bang inalagaan mo tapos nagsilabasan talaga yung mga mga kalab o yung mga putik ba. Like ganito oh. Tapos yung mga aso pa dito mga kalab, 'di ba? Dito na kami nagstay. So yung mga aso po is dito sila higa-higa. Ayan. So nakakalungkot siya mga kalab. Hindi natin napatuloy yung ating garden. O tignan nyo yung dito mga kalab. O ayan. Kahit ipa-flat namin yan bukas, meron na naman yan. O meron na naman dyan. Yung papaya namin nawala. Diba dito nilagay. Tapos yan nawala kasi may tumubo na putik. Ayan. So yan yung rason kung bakit hindi po natin na po yung mga po natin yung batong. Pero lang sa ngayon mga kalab ay itatry na lang namin na po namin yung mga gulay kasi tignan nyo mga kalab. Tapos alam nyo nung nakaraang araw, diba sobrang high tide po, medyo lumagpas po yung tubig dito mga kalab, pumunta dyan nung nag 200 plus po yung tubig na sobrang high tide. Ayan, medyo pumunta po dito kaya naanunin po sila ng maalat. Yun, kaya ito lang talaga mga kalab, di na lang ewan ko if mapapatuloy ba namin tong pag-garden na to kasi syempre talaga siya mga kalab. Ayan oh. Akala ko nung una na okay na to dito. Meron talaga mga ganito na tumubo oh. Mga ganito. Ganyan. So alam ko hindi talaga mawawala yung mga ganong bashing na hindi kami marunong mag-alaga ng gulay. Sobrang dali lang mag-alaga ng mga gulay talaga. Medyo lang talaga yung lupa mga kalab, nakakadismaya, nakakawalang gana. So yung gagawin na lang natin mga kalab ay kukunin na lang natin yung mga damo-damo. So ito na yung mga nakuha ko. Ayan. I don't belong in the So ayan mga kalab, medyo nalinis ko na siya dito. Ayan. Kanina madami pa itong mga damo-damo mga kalab. Ayan. So sobrang init kasi dito. Kasi alam nyo kapag may ginagawa si Francis dito sa fish pond, syempre gumagawa din po ako dito. Pero bilang niya mga kalab, katuwang sa buhay,
kung meron siyang gagawin dito mga kalab, nagtutulong-tulungan kami. Tapos nahihiya din ako mga kalab na sobrang may ginagawa siya dito tapos ako. So yung gagawin ko lang mga kalab, kahit sa mga ganito man lang, makita man lang ni Francis na habang may ginagawa siya doon, may ginagawa din ako dito. Kasi kahit na 7 years na kami ni Francis, komportable naman po kami sa sarili namin sa isa't isa, pero hindi pa din talaga dapat natin hayaan na yun bang hayaan na lang siya sa gawaing like ito sa fish pond, diba? Tapos tuwing gabi din maaga yan natulog ako, medyo matagal ako natulog kasi nagmamasid-masid din, diba? Pina-flashlight ko po yung paligid namin dito sa fish pond. Kahit sa ganito man lang mga kalab, makita man lang ni Francis na habang kasama niya ako sa buhay, hindi lang ako nagpapakayahay. Yung pag-uwi ni Francis, hindi mabigat yung pag-uwi niya. Like syempre nakikita niya na naglilinis din ako dito, may ginagawa din sa bahay. Syempre, diba? Ganun lang, tulong-tulong lang talaga. Kasi yung iba, diba, alam ko naman sa iba dyan na hindi mo nila nakikita yung pagiging independent woman ko, pero kasi bumabase kasi sila sa mukha ko pa lang parang suspect na, pero at least alam ko sa sarili ko kung ano yung pinaglalaban ko sa buhay. So andito po si Francis, meron din po siyang ginawa. Ngayon ay tinawag niya ako dahil iinom ako ng buko. Yan si Francis, Magbuko-buko. Minobis pa na, Mingo. ano nakaingon mang kakay. Mingo, kanang parehas ako na ba kanang kuhan? Ang pinimugli ako kaya mo buhat direct. Yan, No. Dugay na ni mo diri. Ganyan si Francis mga kalab, kapag andito ako sa fish pond, palagi niya akong kinukumusta kung okay lang ba ako or kaya ko ba dito, ganyan, kahit matagal na kami. Yan yung sinabi ko nga sa kanila din na habang natatrabaho ka dito, syempre at least makita man lang din ni Francis na hindi ako naging pabigat sa kanya, 'di ba? Para syempre kahit sa ganyang ano man lang, makita niya na tumutulong din ako sa gawaing bahay, ganun yun. Ito na ko. Pasensya kung minsan na lang po kaming makapag-upload kasi 'di ba dito sa fish pond po, meron din naman po kaming ginagawa dito. So hindi kagaya noon po na everyday upload, pero wala akong masyadong nagawa talaga sa like kunwari sa paglinis kasi nakafocus ako sa social media. Pero ngayon na medyo nagmamature na kami or ako, parang medyo meron na po akong time management na ayokong masayang yung isang oras lang. Tapos alam niyo naman 'di ba, ako nga nagkakasakit na nga kasi kami ni Francis dahil ayaw namin may masayang na oras. Kasi ako mga kalab, meron kasi akong paninindigan talaga na kahit ganito ako mga kalab, at least tumulong ako sa buhay ni Francis, naging magkatimbang kaming dalawa para hindi naman sinabi po ng pamilya ni Francis na ito yung ganyan, pero as ako mga kalab, meron akong paninindigan na syempre alam ko na matutuwa din yung family po ni Francis na tinulungan ko siya sa buhay, na hindi lang mag-isa, na talagang kami dalawa talaga nilaban talaga. Kaya dito mga kalab, meron nga nagsabi sa amin doon na nung di ba nakafocus na kami dito sa fish pond, sabi doon na ba't parang umitim kayo? Talagang proud ko talagang sinagot sa kanya na yes, itim na po kami ate, pero yung pinagkakakitaan kasi namin, guminhawa yung buhay namin nandun sa fish pond. Totoo yun. Nung nagbili kami ng sleeper po ni Francis, so walang galit or bahid na kasamaan o talagang sakit sa puso yung naramdaman ko or yung tanong niya or yung sagot ko, kasi proud naman kami na okay lang na maging ganito ang mukha. At least syempre yung gusto lang natin guys, gusto lang nating magkaroon ng pera, yun yung gusto natin. Kaya magsikap tayo na magsikap. As long as marangal yung ginagawa mo, go with the flow. Kasi kahit kami dito ni Francis Makalab, pumangit man kami, ganyan. Kasi ako, hindi talaga ako, Makalab, medyo kulang talaga ako sa appearance po talaga. Pero inaamin ko yan. Pero hindi kasi ganun yung labanan dito Makalab. Buhay kasi dapat, diba, yung kailangan mo magkayod, kailangan mo magganito, ganyan. Yun. Kaya ako Makalab, kahit ganito ako, di nyo man ako nakikita na maganda or ganyan, nakikita sa ibang mga transgender na ganyan. So pagpasensyahan nyo na, at least ako, iba naman po yung version ko. Isa akong part ng LGBT, pero nagbibigay sa inyo na kahit ganito ako ganyan, syempre diba, maging inspirasyon din po sa mga kapwa LGBT ko na may ganito din na parang totoong pamilya, na parang totoong babae talaga, na
nag-asikaso dito, ganyan, hanap buhay lang palagi, hindi nyo nakikita na ako yung bakla na paparty doon, paparty dito, ganyan, tapos painom-inom dyan, painom-inom dito, diba? So yun yung mas, kahit ganito ako mga kalab, at least meron akong sariling version ng pagiging ako. The best version of yourself is yung magpapakatuog ka, o like ito mga kalab, ito na yung totoong buhay ko ngayon, at wala akong pinagsisihan dahil dinala ako dito sa Panginoon para lumaban, kasi Diyos ko day, ang tamad ko noon, kung alam nyo lang talaga. So isang bahagi sa akin ang pagkakaroon ng fish pond, dahil dito ako marunong na maging matured, maging matapang, maging alerto sa buhay, na di pwedeng pag gano'n na lang ganyan. So kailangan talaga alerto sa buhay para magkaroon ng magandang buhay, diba? Kaya yun, stay humble lang. Gonna